Hala, bakit tumutulo mga amigo? May bagyo, Kuya Edwin, kailangan mong gawa ng paraan yan. Oh, ngayon yung sinasabi ko sa inyo. So ayan, mula dito, magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Kumusta po ang bawat isa? So this time mga kababayan ko ay napasugod tayo sa may opisina. Napasugod. Bakit po mga amigo? Kasi po ay meron tumutulo daw dito. So ito po yung sasabihin ko sa inyo mga amigo. Sa construction po, hindi ito mawawala. So meron po malaking problema sa opisina ng Casa Guiniana. Si Belgium ay tumatawag sa akin. Asan ba Belgium yung tumutulo? Oo. Yan nga yung sabi. Oo. Hindi kasi maiiwasan talaga. Kaya nga, alam ko na kung saan yan. Sa gilid. So may tumutulo po dito mga amigo. Ayan. Ako na, titingnan ko. Oo. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga amigo sa pagko-construction. Oo, okay. Sa pagko-construction, usually kasi mga amigo, akala nila kapag 100% na sure na natapos na yun, wala magiging problem. May mga back job po yan. So, marami nagagalit sa atin. O meron palang nagagalit sa atin, sabi na, may ginawa kasi kami na sabing ganun sablay yung gawa, ganyan. It's normal. Kaya gaya nito, ito po ay parang mag-1 year pa lang, pero meron siyang tumutulo. Kasi alam niyo kung bakit. O ayan. So, dahil buti nga PVC ginamit natin, ayan may tumutulo. O, di ba? Tapos, ayan po siya, mga amigo. Oo. O ayan, ito ang opisina natin na kung saan ay si Kuya Belgium na nagme-maintain. Ito pala yung printer. Yan ang sinasabi ko kay Kuya Belgium. Kaya kami lagi nagtatalo ni Kuya Belgium. Alam nyo kung, ay nako, dito ko ba, kaya pala mga amigo, I just want to thank you. Dito tayo na-issuehan, nasabing ganun, bumili daw ako ng award. Pambihirang patis. Oo. Tapos kaya kami nagtatalo ni Kuya Belgium, alam nyo kung bakit. Kasi po may mga amigo sa opisina, itong si Kuya Belgium mahilig maglagay ng kung ano-ano. O ayan, naglagay siya ng aquarium dito. Ayan, may aquarium na na lalaki ng isda. Dati ang lilit lang niya, ngayon ang lalaki na niya. Ayan. Mahilig si Kuya Belgium sa mga ganyan-ganyan. Sabi ko, so naglagay siya sa opisina. Ito po mga amigo, kailangan maipakita saan pang ilan to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11. Pang 11 na to, alam ko na. Kaya nga dito. Merong tumutulo dito. 11, 12, 13, 14. 11 at 14. O 11 at 14, may tumutulo sa part na to. So, buti po PVC yung ating inilagay. Kasi po kung ito ay nilagay natin ay Hardiplex mga amigo. Usually kasi yung ibang mga nagpapagawa gusto nila Hardiplex. Okay naman din ang Hardiplex, walang problema. Kaso nga lang yung pintura ang apektado rito. Pero ang pinakamaganda talaga is PVC. Hardiplex PVC. Ganon, pwede rin yun. O, para mas matibay. Kagaya ng ginawa namin doon sa may terrace. So, yung pinapagawang may tumutulo sa bahay. Oo, yung tumutulo na to ay it's normal. Kasi akala nila 100% pag nagpagawa ng bahay wala kang babalikan. Ay hindi nila alam it's normal. Minsan nga mas malala po doon po sa may bahay na pinagawa natin. Ang umaapaw po yung sa may pinakadulo sa may pero syempre nagawa ng paraan 'yon. Oo, kaya lang ayun nga. Kaso nakakalungkot pag sasabihin na halimbawa substandard yung gamit. Ano substandard? Natural, magkakamukha lang yung mga ginagamit natin diyan tsaka hindi ka po pwedeng gumamit ng ganoon. Syempre, ala pang 1 year problem yun, hindi maganda. Kaya nga po, yung mga ganyan, madaling ayusin naman yan. Kagaya nung sa may Pasig, may tumutulo. So, kailangan ayusin. Ganun lang naman yun. Kaya lang, syempre,
Cagayan malayo. Kailangan i-schedule pa kasi syempre pagkatapos ng project, meron ng ibang ginagawa. Natural doon naka-focus. Pero syempre dapat gawa ng paraan. Oo, na maayos. So ito pa isang halimbawa mga amigo ng problema sa ginawa dito sa may bahay. Ito na po mga amigo. Pakita ko sa inyo para at least may idea kayo. Kasi akala nila 100% na okay na. Na syempre hindi mo masasabi. Pero nga pong ginawa dito, alam niyo po ba nangyari? Lumipad yung bubong. Oo, may engineer, kompleto, lahat-lahat. Syempre, hindi naman pagka may bagyo, syempre wala ka namang magagawa doon, di ba? So, papakita ko sa inyo halimbawa mga amigo ng dapat na balikan para may idea kayo mga amigo. Oo, eto. So, dito po sa pinapagawa nating bahay para may kayo ma-idea. So tulad nito, kung tutuusin okay na kasi syempre hindi natin alam na expect na uulan na malakas. So nang umulan ng malakas, papakita ko sa inyo para may idea po kayo nang umulan ng malakas dito ay eto. Ayan. Tapos na yung lahat-lahat okay na. Pero biglang may tutulo dito sa dulo. Ayan. Dito mga amigo sa pinaka taas. Ayan, ito pakikita ko sa inyo kailangan balikan. Okay. Kaya medyo nito tapos ay bahay na pinapagawa natin pero inayos namin yung isa part na to na kailangan balikan. Charan! Ayun, mga amigo, pakita ko sa inyo. Ayun. Nakita niyo ba ito tumutulo? Hala, bakit tumutulo mga amigo? May bagyo. Kuya Edwin, kailangan mong gawa ng paraan yan. Ngayon yung sasabi ko sa inyo. So, ayan, mula dito, 7 minutes, pababa. Ilan yung tumutulo? Dalawa. Isa, dalawa. Pinakadalawa at dulo. Ayan, pakita natin kung saan may tumutulo. So, eto, from here hanggang doon. Ayan. Kasi sobrang lakas po ng ulan dito kagabi. Mga amigo, hanggang ngayon, umuulan pa. Hindi kinaya ng lakas ng ulan. Kagabi siguro, kaya ganun. Pero mabilis lang po yun. Tatapalan lang naman. So, eto po yung sinasabi ko sa inyo na kagaya na hindi maiiwasan. Yung mga ganyan. Pero hindi ibig sabihin ay sablay yung gawa mo. Walang perfecto, 'di ba? Hindi talaga kayang iwasan yung mga ganyan. Pero hindi naman yan na major. Wag lang naman yung buong bubong lumipad. Yun talaga laking problema yun. Pagka walang natira sa bahay mo. So, yun, sablay. Hindi ibig sabihin yung ganyan, sabihin, sablay yung pagkakagawa. Sablay yung pagkakagawa ng bahay, yung bubong, tumutulo, yung mga ganyan. Sablay at nakita nyo naman na may tumutulo sa bubong, yung mga ganyan. Hindi ibig sabihin ay sablay na. Hindi naman ganun. Ang ano lang po dyan ay dapat ayusin kasi hindi nga po maiiwasan yun. So, sa lahat naman, sa bahay na ito, ay yun lang naman. Ayun. Pero dito, sa part na yan, kagaya nyan, dyan, wala pong problema dyan, mga amigo. Chinek na namin lahat yan. At wala namang tumutulo. So, yun lang po talaga. So, babalikan po na Kuya Edwin yun. And then, ito pa sinasabing akala sablay. 1, 2, 3, charan. Yan. Naglawa dito. Kasi mababa. So, sabi nga nun, pwedeng maglagay ng drainage dito. So, ang gagawin namin, mga amigo, ay actually, yung ganito, mamayang hapon, pagka tumigil na yung ulan yan, wala na yan, sisip-sipin na. Sisip-sipin na ng lupa yan, saglit lang. Kaya nga actually yung sa may swimming pool, pwede dito patuluin para makatipid makatipid po sa pandilig. So ilang araw na bang umuulan-ulan. Pero kasi kagabi malakas dito yung ulan. So walang patid yung ulan. So kagaya niyan, ayan, ayan, lumobo umano po. Nagkaroon ng baha po dito. So pero hindi naman yun mamamatay basta-basta yung mga damo. Damo is damo, mga amigo. So I think
Mababaw lang yung pagkakalagay dito kasi kulang pa sa lupa. Pero sa amin naman okay na yan. Ang gagawin lang namin, naglalaro kami ng drainage dito sa part na to. Marami kasi sabi bakit walang drainage dito. Hindi po nga po kailangan. Kagaya nga niyan, maglalagay lang kami ng lusutan ng tubig dito papunta rin sa kabila. So kagaya niyan, yung mga tanim nila Princess, ayan, mga amigo, ayan. Oo, yung mga tanim nila ni Princess, ayan, lumubog. Ganyan po siya. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga amigo, maganda rin na nakita nyo na sa pagpapagawa ng bahay, hindi 100% talaga na walang babalikan. Meron babalikan. Basta ang mahalaga, wag lang yung buong bubong ay tumilapon. Doon talaga, malaking problema yun. Kasi uulitin. Kaya pakatagal gumawa ng, wag lang naman yung bubong. Pero pag may mga tumutulo, it's normal. Ganun po yun. Meron lang naman silang gagawin doon. So bukas, yan po ang gagawin. Pagka tumila ng ulan at okay na, papaayos natin. Ganun lang naman yun. So sabi ko nga po, sa mismong bahay na namin, nagkaroon ng problema pa ano pa sa mga project natin, di ba na ako nakabantay. So kahit saan kayo nagpagawa, kiwawi nga po mga amigo ha, pakinig kayo doon sa may kapatid ko. Ayun ha, pakikita ko sa inyo yung, tuturo ko sa inyo yung sa may kapatid ko mga amigo. Alam nyo bumagsak. Oo, ang bumagsak naman po sa may kapatid ko, tiles sa taas, sa ibabaw. Dalawa. Oo, dalawang tiles po sa taas ang bumagsak doon sa may kapatid ko. Ayun, sa ginagawa sa bahay ng kapatid ko. So, yun naman hindi maiiwasan natin na malaking kailangan balikan. Yung mga kailangan pong balikan natin mga amigo. So, ayan po mga kababayan ko na pagtila ng ulan, kahit na mamayang hapon, pag tumila yung ulan yan, for sure yan po ay mawawala na po ng baha dyan. So, kung hindi titigil ang ulan hanggang 1 linggo, kailangan maglagay ng drainage po doon. So, ayun po mga amigo, maraming salamat po. At para malaman nyo lang po kung ano po yung sitwasyon kapag ganito may mga bagyo-bagyo. Ano ang mangyayari kapag ang dire-diretso yung ulan. So maraming salamat po at least may idea po kayo. Pero sa kabila po ng unos, sa kabila ng bagyo, tulad ng mga bonsai na ito, ay gaganda at gaganda ang mga dahon. So ibig sabihin, lamang po nito ay sa buhay natin, iba-iba ang pagsubok natin. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon meron kang problema. So darating ang time na maayos mo ang problema. So sabihin natin 1 linggo, 2 linggo, 3 linggong umuulan. Pero right after ng umulan na to ay merong loading ako. Sa bawat problema, sa bawat unos na ating buhay ay hindi yung permanente. Matatapos din ito. So kagaya niyan, umuulan, 1 linggo, 2 linggo, o sabihin mo na 1 buwan pang umuulan at hihinto yan. Oo. So ganoon din sa problema. Kahit sabihin mo may problema 1 linggo, 2 linggo, pero hihinto po ang problema. Oo. Kahit na marami kang problema ngayon, so for sure merong solusyon dyan. Ganun po. So ayan, naitagpos ko ang aking mga sinasabi. At kagaya ng mga bonsai na yan mga amigo, na hirap i-maintain pero nakakatuwa na at ayusin. At kagaya niyan, yung mga damo-damo na yan, oo, yung mga damo-damo na yan, hirap na hirap silang pag-akyat dito, kapit dito. So, kung gano'n sila kakapit, dapat gano'n din po tayo mga amigo. Kaya dapat ang lakas ng kapit natin para hindi tayo bumitaw. So, di ba lahat na i-relate natin? So, kano mang problema, dapat ganyan ang kapit natin. Madikit na madikit. Kapit tayo sa Panginoon. Salamat po mga amigo at God bless.